Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. And syempre, di-discuss din natin ang napaka-importanting topic tungkol sa ni-reveal sa live ni Eric Jan Salot. Linawin natin ang tungkol dito kasi marami po ang nalulungkot. Bago kayo malungkot, makinig muna kayo sa update natin at sa paliwanag natin mamaya, okay? Unahin muna nating pag-usapan ng tungkol nga po dito sa mga nambabatikos kay Chinita Princess nang ereklamo or edemanda po itong kanyang kapatid na sila Kambini Chu kahapon. Diba? Ang dami pong nangbabash kay Kim Chu na parabang alam na alam po nila yung nangyari or yung nangyayari at pinagdadaanan ni Kim Chu ng ilang buwan. Sabi nga si dito ng isang account, daming nangbabash kay Kimi dahil sa pagdemanda niya kay Ate Lakam. Porke ba kapatid, basta-basta lang patawarin? Kahit mabigat ang ginawa sa'yo, hindi madali sa kanya magdesisyon ng ganyan. Pero marami siyang isinaalang-alang, sana maintindihan natin. Huwag basta mang bash ng di alam ang totoo. Wala tayo sa kanyang sitwasyon. Baka kahit 10,000 lang yung takawin sa atin, sobra pa ang magawa natin. Ano pa kaya kung milyon-milyon na? Kung kayo daw ba mga kakimpaw, nabawasan ba nagpaghanga nyo kay Kim dahil doon? Sino yung nasa side ni Kim Chu? So ako para sa akin mga kakimpaw, sasagutin ko muna to ha. Hindi po nabawasan yung paghanga ko kay Chinita Princess, kundi mas lalo akong naawa at naging emosyonal para sa kanyang pinagdadaanan. Mas lalo pang akong humanga sa kanya mga kakimpaw. Kasi biruin nyo yun ha. Biruin nyo yun, ilang buwan niya po na kinikimkim yung kanyang problema. Okay na sana yung nalaman niya na nawala yung gantong perang halaga, nalaman pa po ng legal team na meron pang mga discrepancies sa kanyang account or sa kanyang joint venture na na negosyo, 'di ba? So malaki-laki to mga kakimpaw, di another na naman. Another amount na naman po yung kanyang natuklasan. Hindi lang po about sa milyon ito mga kakimpaw nakasalalay din kasi yung pangalan ni Chinita Princess dito at sa mga business partner niya, sa mga tauhan niya po na pinapasahod syempre. Si Kim Chu po ang makakalad ka dito sa kahihiyan. Kaya naman si Kim Chu, ginawa niya po talaga yung tama at nararapat. Accountability and transparency, mga kakimpaw. Kaya yung nangbabash dito kay Chinita Princess na kesyo kapatid daw si Ate Lakam, walang utang na loob mga kakimpaw. Alam nyo, napakahirap po. Napakahirap po kay Kim Chu na magsampa ng kaso sa kadugo niya. Katunayan po niyan, ilang beses pong nag-attempt itong side ni Kim Chu para ayusin po ito pero wala pong nangyari bago humantong dito sa demandahan sa kasuhan. Nagkaroon muna mga kakimpaw ng ilang beses na pag-attempt na maayos ito pero wala Kaya ano ba yung susunod na process? Di magdemanda na po. At base nga po sa napakaraming komento na mga nabasa ko dito sa social media, awang-awa sila kay Chinita Princess. Awang-awa sila and talagang sinasabi nila na bakit nagawa kay Kim Chu yun, gayong pinag-aral, tinulungan sila, bakit ganun pa yung naigante. Lahat sila mga kakimpaw, ang dami pong naawa kay Kim Chu. Siguro yung nagsasabi nito at binabash si Kim, yun yung mga bashers talaga. Katunayan po niyan, mas marami po talagang humanga kay Kim Chu dahil ginawa niya kahit mahirap sa kalooban niya yung tama. Ganon sana lahat, 'di ba? Ganon sana mga kakimpaw, meron siyang paninindigan. Labag sa loob niya to mga kakimpaw and syempre napakabigat nito sa kanyang kalooban. Hindi niya po yan kaya pero syempre para sa transparency and accountability, ginawa niya mga kakimpaw. Ginawa niya yung nararapat. Kaya sa mga bashers dyan, deadman na lang natin dahil bashers yan for life. Okay? Samantalang next topic naman tayo. Pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol nga dito sa naging live na Sir
Eric Jan salot kagabi. Sa mga nagsasabi na baka AI yung video, hindi po mga kakimpaw. At sa mga nagsasabing luma na yung video na yun, baka nung time pa na walang Paulo, hindi din po. Bago lang po yung video na yon mga kakimpaw. At sinabi niya nga dun sa live na yon yung about sa pagsampa ng kaso ni Kim Chu kahapon kay Lakam, 'di ba? Pero huwag kayong malungkot, huwag kayong masaktan sa sinabi niya na humanap na ng partner at magpakasal si Kim Chu dahil sayang daw yung lahi, ang ganda-ganda niya. Dahil ang ibig lang sabihin niya doon mga kakimpaw, makinig kayo, yung taong makakasama niya sa buhay, yung magiging asawa niya at saka isa pa, mukhang walang alam si Sir EJ sa status po ni Kim at Paolo Avellino. Knowing Paolo, very private na tao yan, meaning kahit ka-close niya, hindi yan aamin. Sabi nga 'di ba, what you see is what you get. At saka isa pa, sasama ba si Kim kay Paolo sa Manpulo kung walang sila? Mag-aantayan ba yan sa pagkain kung walang sila? Wake up mga kakimpaw, hindi lang sa isang salita tayo magbabase, kundi kung gaano tayo nagtitiwala sa Kimpaw sa mga kilos po nila. Siguro naman kilala niyo po si Paula Avellino. Ayaw niya ng ano? Sige nga. Yes. Ayaw niya po mangloko. Pag ayaw niya, ayaw niya. 'Di ba nga po, siya ang kumalas kasi ayaw niya ma-stuck sa love team na ayaw niya magpanggap na sweet sila dahil ayaw niya ng mangloko ng tao. And knowing Paulo, very nonchalant, meaning tahimik lang siya, hindi siya makwento, hindi siya madada, hindi siya madaldal, at very private. Kaya siguro nasabi ni Sir AJ dahil hindi naman niya alam ang totoo, 'di ba? Kaya relax lang mga kakimpaw. Hindi sa isang salita lang tayo matitibag, kundi sa mga nakikita natin sa dalawa na hindi gawain ng mag-love team lang. Kaya relax lang kayo dyan at kumalma. Sana kahit pa paano ay naibsan po yung agam-agam po ng lahat. Kasi dito talaga masusukat yung tiwala ng lahat ng Kim Pao fans. Kung may tiwala kayo kay Kim and Paula Avellino, tatawanan nyo lang ito kasi alam nyo po ang totoo. Pero kung hindi kayo 100% tiwala kay Kim and Paulo, syempre madadala po kayo, malulungkot kayo, and syempre kukwestiyonin si Kim and Paulo Avellino. Bakit hindi nila ipinagtapat yung kung ano-ano? Dahil mababaw po ang tiwala or pagkakilala ninyo kay Kim and Paulo. Pero para po sa mga nakasubaybay na at nakikita yung galawan ni Kim and Paulo Avellino, tatawanan lang po nila yan mga kakimpaw. Kasi nga sila po ay saksi sa mga kilusan ni Kim and Paula Avellino. And si Paula Avellino na po ang nagsabi, kayo na ang bahala doon. Kung ano nakikita nyo, yun na yun. So, di ba mga kakimpaw, pagkumpirma na yun na malinaw. Tapos ngayon makarinig lang kayo na pinaghahanap si Kim Chu ng mapapangasawa. Wala na agad Kim and Paula Avellino. Relax lang kayo mga kakimpaw. Kay Kim and Paula Avellino pa rin tayo magbase, hindi po sa salita ng iilan. Okay? So anong say nyo dito? Please comment down below and don't forget to like, share, comment, and subscribe.